Ang OA daw ang OA. Yan ang pagkaka-describe kay Jennifer ng kanyang jowa na si Dave. Okay? Bakit nga ba nasabi ang OA naman ng jowa ko? Paano ba naman? Masyado pa raw kasi sila mga bata. Para pag-usapan ang pagsisettle down o ang pagbuo ng sarili nilang pamilya. Ang tingin daw naman kasi nitong si Jennifer ang nagyayaya na mag-settle down na tayo, wala raw plano sa kanya ang boyfriend niyang si Dave. Pero ang sagot naman ni Dave, teka lang naman, hintayin mo muna na mag-propose ako o ng kasal bago tayo tumalon sa usapin ng pagbubuo ng pamilya. Okay? Kaya naman sa ngayon, kausapin na muna natin. Sino bang unahin natin dito? Sino nasa linya na? Parehas, ano? Ayan. Si Jennifer ng Caloocan, 26 years old. Jennifer, magandang tanghali sa'yo. Hi, good afternoon. Jennifer, may trabaho? Meron po, syempre. Meron ng trabaho ha. Kasi nagyayaya na ng kasal. Inaalam ko muna. Kasi alam mo yung iba, magyayaya ng kasal. Tapos, gusto ko na po kasi magkaanak. Gusto ko na maging nanay. Ganun yung mga katuwiran. Sa hirap ng buhay ngayon. 'Di ba? Dapat mayroon kang mapagkukunan. Para sa mga gastusin. 'Di ba, Jennifer? Kaya nililinaw natin yan. May trabaho itong si Jennifer. Samantala si Dave, meron din bang pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan na? Meron na rin? Si Dave, Jennifer? Yes, meron po. Meron naman na. Sige, alam mo, ang sabi ni Dave, masyado pa naman daw maaga para pag-usapan ninyo yung tungkol sa pagpapakasal. Totoo ba yun? O baka nami-misinterpret ka lamang nitong si Dave? Totoo po yun. Totoo na gusto mo nang mag-asawa. Dahil gano'n na nga kayo katagal na magjowa? 6 years na po kami. Ilan? So, 6 years na po. 6 na taon na rin, ano? Matagal-tagal na yan. Sa tingin mo ba, sapat na yung 6 na taon para nga mapag-usapan nyo na yung tungkol doon sa pag-settle down o sa pagpapakasal na? Sapat na po. Sobra pa nga Okay. Talaga may sobra pa. Sobra na. Kumbaga parang sa prutas, hinog na at pag pinatagal pa, baka mabulok na. Ganoon. Sige ha. Pero, sige, nandito na rin, nasa kabilang linya natin si Dave. Dave. Magandang tanghali sa'yo, Dave. Magandang tanghali din po. Ano ba itong sinasabi mong, teka lang naman, wag muna natin pag-usapan niya, ang babata pa natin which is true. 26 years old, bata pa rin naman yan. Ano pa ba sa tingin mo, bukod doon sa proposal o sa pagyayaya mo ng kasal, ano pa sa tingin mo yung kulang sa'yo o sa relationship ninyo para naman mapag-usapan na yung pagpapakasal? Kuya Paul, kulang po talaga yung kinikita ko araw-araw sa trabaho. Tapos, nape-pressure din po kasi ako. Bilang po kasi kasal yung gusto niya. Na. Dahil nga po kapos sa kita, kinakabahan ako na hindi namin mapapalaki ng maayos yung anak natin. Saka yun nga po, bata pa po kami. Okay, sandali. Doon muna tayo kasi 6 years na rin naman kayo, no? Ang sabi ni Jennifer, narinig mo naman yon? Narinig mo naman yung sabi niya, handang-handa na, sapat na, sobra pa nga yung preparasyon o yung pagkahanda niya na maikasal na para sa'yo. Ayan, pero nasabi mo ba ang mga bagay na ito, Dave, kay Jennifer na nape-pressure ka, parang feeling mo hindi pa sapat ang kinikita mo para bumuo ng isang pamilya? Nasabi mo ba sa kanya ng diretsahan? Opo, Kuya Poy, napag-uusapan naman po namin. Ang problema lang po, totoo naman po may sapat na pong kita siya po sa side po niya kasi talagang yung parents po kasi niya talagang may kaya din. Ako rin po kasi, Kuya Poy, maliit lang po kasi ako, nasa minimum wage lang po ako. Kaya siyempre, may kinakabahan din po ako na baka hindi kami mag-survive pag settle down na kami.
Ayan, pero alam mo naman, of course, na kapag kayo nga ay nag-decide na magsama, ay magtutulungan. O ikaw ba yung tipo ng lalaki na hindi, gusto ko ako ang bahala sa lahat. Oo, kung ano man yung kinikita mo, sa'yo lang yan. Ang kinikita ko, para sa atin yan, sa bubuin nating pamilya. Meron ka bang ganong klase ng, alam mo yung iba kasi mga lalaki masyadong proud eh. O na lumalabas, lalo nilang binibigyan ng pressure ng sarili nila, pero dahil dun sa pressure na yun, bumibigay din sa bandang huli, naduduwag. Opo. Hindi naman po Kuya Poy, pero kasi tuwing na magkasama kami, marami po siyang pinapakita ng mga influencer, mga celebrity na ganito. Buti na lang, ito yung lalaki. Siya ang nagbabayad ng ganito, siya ang sumagot ng ganito. Kumbaga, sa akin po Kuya Poy, talagang sampal sa akin yun kasi maliit lang po kasi kinikita ako. Okay, sige, dahil nasa kabilang linya lang rin naman si Jennifer. Jennifer, aware ka ba dito sa mga ipinapakita mo na nakakakilig na mga, anong tawag mo rito, na mga video clips mula sa mga celebrities nga raw, sa mga influencers kay Dave, pero imbis na matuwa si Dave, nape-pressure pala siya sa ganun. Nasabi niya ba sa'yo yan? Aware naman po ako dun dito po. Kaso nga lang po, wala namang problem sa akin yung ako yung nagbabayad sa mga dates namin. Alam niya naman yun na ganun talaga ako magmahal. Saka hindi ko naman po kinukwenta yun sa kanya. Pero hindi ko po alam na nape-pressure pala siya sa mga bagay na ginagawa ko na akala ko okay lang sa relationship namin. Which is, sa naman siya, di naman 50-50, ganun. So, ayun. Oh, now you know, 'di ba, na may pressure pala kay Dave yung mga bagay na ganoon na, 'di ba, kilig na kilig ka, ay buti pa to, binilihan niya yung jowa niya ng gano'n, ay niyaya ng ganito. And I'm quite sure tumitingin ka rin ng mga wedding proposals. Tama ba, Jennifer? Tama po. No, yung mga paraan ng pagpo-propose at hindi lang yan, syempre tutuloy na yan doon sa kasalan na mo. Ay, ang grande, ganong klase ba ng buhay yung gusto mong pasukin na enggrande yung kasal, kailangan, at kung sakaling enggrande nga, makikishare ka ba doon sa financial preparation? At hindi mo naman lahat ibubuhos kay Dave? Oo naman po. Saka, pagtutulungan naman po namin yun eh. Hindi lang naman sa akin po sa lahat. Sorry, ano yun? Medyo lumabo yung linya. Ano yun, Jennifer? Sorry. Oo naman po. Kaya, hindi ko naman iaasa sa kanya lahat yung tungkol dun sa preparation ng kasal. Diba? Lalong lumabo na yung linya. Jennifer, okay ka lang ba dyan? Hello? Hindi naman baha dyan. Parang nalunod ka bigla ng slide dun, ha? Okay. Ayan. Pero Jennifer, ganito, no? Kung ikaw ay willing na unawain siya, willing ka rin ba na mag-adjust kung sakasakali na itong si Dave ay gusto lamang naman talaga ay yung hindi malayo sa katotohanan doon sa kaya niyang i-provide para sa'yo? Pwede mo bang tanggapin ang simpleng wedding proposal? Pwede mo bang tanggapin ang simpleng pagpapakasal kung sakasakaling dumating ang pagkakataon na hindi katulad ng mga napapanood mo mula sa mga influencers o doon sa mga nagpo-promote ng kanilang mga, 'di ba? You know what I mean? Yung mga napapanood mo, hindi ganoon, pero simple lang. Kaya mo ba mag-adjust? Kayang-kaya po. Wala naman anong klaseng kasalan yun. Ang importante lang naman po is kasal kami. Buo kami ng sarili namin. Pero sa ngayon, umuwi naman kayo sa sarili nyo mga bahay, ha? Opo. Ayan. Pero ikaw ba, Jennifer, wala rin namang nagpe-pressure sa'yo, namimilit sa'yo na magpakasal na kayo ni Dave? Kasi meron din ganyan, mga peer pressure. Baka 2,
tatlo sa mga kaibigan mo, sunod-sunod ng mga ikinasal. Kaya ikaw, ay naku, ayoko na mahuli sa usapan. Gusto ko na rin magpakasal. Gusto ko na rin mag-post sa social media. Of course, ayaw natin maging ganun ka-immature yung marriage na papasukin natin. 'Di ba? Just so may maipost sa social media. Dahil may ilan tayo mga kakilala dyan at nakausap na rin, ano? If only to tell you, Jennifer, na sige na madali dahil nagpakasal na yung barkada. Ay, ako rin, kami rin ni jowa. If only to find out, no nandun na sila sa kasal, okay, o naipost na ang lahat, o tahimik na ang paligid, wala na masyadong kinikilig. Parang hindi na ako kinikilig sa'yo. Pwede bang umuwi muna ako sa bahay namin? Alam mo, nagganon yung asawa niya. O, doon muna ako. O, parang mali itong pinasok natin. Na-pressure. Okay? Nakisabay. Oh, sigurado ka, Jennifer, na walang ganon? My part, dito ako sa amin. So, yung parents ko, yung talaga ng baby sa bahay. Excuse me, Jennifer. Ganun. Jennifer, pwedeng pakiulit mo yung sinasabi mo. Medyo may malakas na hangin na padaan-daan. O sige, paano ulit? May smart mga na nape-pressure din. Since, ayun nga po, parang naghahanap na yung parents ko ng apo, ganyan. So, tsaka po, ayun nga po, nasa tamang age na din naman kasi, di ba? So, ano pang tamang age ba na magpapakasal? 30s, 40s, ganun po ba? So, ayun. Yan. O sige, narinig naman lahat yan ni Dave sa kabilang linya. Ano, nag-iisang anak ka ba, Jennifer? Opo. Unika iha. O sige, Dave, narinig mo yung pag-uusap namin yon ni Jennifer. At ngayon niya lang rin, nung sinabi mo na nape-pressure ka doon sa mga pinapakita sa'yo ni Jennifer, hindi naman in question. Mahal mo ba naman talaga itong babaeng ito? Dave? Mahal na mahal po. Mahal lang po. Kulang po talaga sa funds. Ano no? Sorry? Plano naman po. Kulang po sa funds po. Kulang pa sa pondo, kulang pa sa financial preparation, sa pagpasok sa pagpapakasal. Okay, ganito, no? Para lang makatulong naman din sa inyong dalawa, hindi ako magbibigay ng financial support, ha. Kaya nyo na yan. May mga trabaho kayong dalawa. Ayan na. Pero Dave, alam mo kasi ang pagpasok naman talaga sa kasal ay hindi importante na ikaw ay importante na ikaw ay financially ready, but you also have to be emotionally and spiritually ready. Sa pagpapakasal. Marami pang mga preparation yan. And I hope hindi dumadagdag yung mga sinasabi ko rito doon sa pressure na nasa sayo ngayon. For as long as magtutuloy ka naman sa paghahanap buhay mo, for as long as magtutuloy din na magtutulungan kayong dalawa nitong si Jennifer, pwede kayo mag-umpisa. And for as long as, syempre, pinaplano ang pag-aanak. Hindi naman automatic na kapag pagkakasal natin, after 9 months, kailangan may baby na. Walang dapat na makapagsabi sa inyo ng ganun. Kahit pa nga yung mga parents ni, ni Jennifer na humihirit na sa kanya, gusto ko na makakita kami ng baby. Siguro palagay na sa'yo ang loob ng mga parents ni Jennifer. And that is something to be really thankful for, Dave, ha? Sa ngayon, parang takot na takot ka. Ano pa ba mga kinakatakot mo sa pagpapakasal ninyo ni Jennifer? At naiisip mo ba kung mga ilang taon pa, ilang buwan pang preparasyon para, sige, Kuya Poy, ready na po ako? Nag-iban po kasi sa kasal ko. Yun nga po, dahil nga sa gusto nila magkaroon ng baby, dahil hinahanap na po nila tita. Nag-check na rin po ako sa sarili ko kung enough ba ako or kaya ko po mag-produce. So, nagpa-test po ako kasi ako yung boy. Ngayon ko lang po sasabihin kay Jen na parang baog po. Nasaan po yung findings. Okay, so kaya medyo pressured din po ako. And ayun nga po, dahil sa kulang sa funds, di ko rin po alam gagawin.
Aha. Okay. Ngayon, nalaman mo, Jennifer, yung binanggit na yun ni Dave. Anong reaction mo doon? Pero yung condition mo ngayon, Dave, ay magagamot naman through therapy, medication. Sabi po ng doktor, sa stress daw po kasi at saka sa mababa pong count ng mababang sperm count. Oh. Okay, pero magagamot. Yun ba ang sabi? May mga medications, tama? May mga medications po. Sana po magawan po ng paraan. Ayan, so meron ding revelation pa sa atin ngayon pala itong si Dave, Jennifer. Isa pa pala yan. Feeling ko ito talaga yung mas kinakatakot ni Dave. Tama ba, Dave? Dave? Opo, kuya po, yun po talaga. Mas ito talaga yung Jennifer, narinig mo yon. Mukhang may diferensya at baka hindi magiging madali ang makapag-produce ng baby. Anong reaction mo dito? Nagulat po ako. Mag-usap na kayo. Ganito ha, Jennifer, sige, kausapin mo na si Dave. Makikinig lang si Kuya Poy dito sa gilid. Go ahead, mag-usap kayong dalawa ng puso sa puso. Dave and Jennifer, sige. Sige, Dave, ikaw na mauna. Total, yun nga. Namin ko na rin na nagpa-test ako dito sinabi sa'yo live. Sobrang pressure na kasi ako. And also, kung sa pagpapakasal, wala namang problema doon. Kaso, inisip ko kasi yung future din ng magiging family natin. And also, sa mga sasabihin nila, tita, tito, yun talaga yung kinakatakot ko. So, di ko talaga alam dapat. So, yun lang. Jennifer? Hello. Ayun, nagulat ako sa revelation mo. Ngayon ko lang nalaman. Hindi mo naman sinabi sa akin yung about dyan. Pero kasi, sa akin, hindi naman magiging problem yun. Kasi nga, magagamot pa naman yan eh. Tapos, syempre mahal kita. Tatanggapin ko kung anong mangyayari in the future. Kung wala, pwede naman siguro mag-ampon. Marami namang way. Tsaka hindi naman hadlang yung pagiging walang baby sa mag-asawa. Ayun, mag-adapt lang tayo ng maraming aso. Gusto mo batik-batik, mga ganun. So, ayun, wag ka masyadong ma-pressure. Alam mo naman na mahal kita. At syempre alam ko din na mahal mo naman talaga ako. So, ayun, magtulungan lang tayo. Yun lang po. Ang pagsasabi ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Yan ang isa sa mga lumang mga kasabihan ng mga Pilipino. Alam niyo yung dalawa, Dave and Jennifer? Opo, narinig ko po yun. Yan. Dave, narinig mo ang mga binanggit ni Jennifer dahil nga naamin mo na rin sa kanya na meron ka pa palang medical condition na hindi mabanggit-banggit sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon na willing pa rin siya na suportahan ka at unawain ka? Opo. Anong reaction mo ron? Medyo nabunutan ka ba ng tinik sa lalamunan? Yun nga po, Kuya Poy. Medyo happy rin po. At the same time, kinakabahan po din talaga ako sa future na. Pero marami po kami paghahandaan. Pero sa tingin ko po pag-uusapan na lang po namin siya. Yan. Now that you know na ikaw ay willing suportahan at unawain nitong si Jennifer. Actually, kanina nag-i-expect nga ako, ba't di mo sinabi, ba't tayo nag-uusap na rito? Kala ko kasal lang ang problema natin. Yung pala, meron ka pang ibang mas malaking problema, no? But then again, yun nga, meron namang medication, merong treatment na pwede.
Okay, diyan sa medical condition mong 'yan. Kaya kulang pala yung sinabi ko kanina, no? O hindi mo lang kailangan na ikaw ay financially ready, emotionally, spiritually, you also have to be physically ready sa pag-aasawa. At kung sakaling hindi talaga pwede, tsaka natin pag-aralan yung iba pang mga option para magpatuloy lang yung marriage na yan. But for now, I don't think, Jennifer, na posible yung ano mo, sa mga susunod na buwan, yung kagustuhan mo na mapakasal na kayo nitong si Dave. For now, ay magtulungan muna kayo doon sa isang problema ni Dave. Masasamahan mo ba siya doon? Kuya Poy, may naiintindihan ko. Oo, yan. Dave, huwag ka na matakot. Magsabi ka na ng totoo kay Jennifer. Nasabi mo na, yun lang ba ang mga sikreto na gusto mong sabihin sa kanya o meron pa? Yun lang po, Kuya Poy. Loyal naman po ako and open naman po ako sa kanya sa problema. Yeah, mas open ka na ngayon. At dahil yung sikreto pa doon sa yung girlfriend ay nabanggit mo na rin finally. So ano na ang inyong HEART decision? Sa akin po, Kuya Poy, half and half po. Para mapag-usapan po na. Ano yun? Sorry? H po, Kuya Poy. Half and half. Ako. Oo, half and half ang decision. Okay ka na rin ba ron, Jennifer? Opo, Kuya Poy. Napanood namin. Oo, at syempre, kung sakasakali, kahit papaano, magkatuluyan na nga. Pero si Jennifer ay may papaliwanag. Teka lang po, meron pa kaming inaayos sa medical condition ni Dave. Kasi nga yung parents mo, di ba, nangangantsaw-ngantsaw ng ganon. Pero I'm quite sure itong mga magulang din naman ni Dave ay excited. Okay? Sa tagal naman ng pinagsamahan ninyong dalawa na magkaroon nga rin ng mga apo. Pero kung hindi pa talaga nauukol, wag na munang tigilan na muna ang kanilang mga opinion, lalo't hindi naman sila mga eksperto kamo. Relax lang kayo dyan. Kami nang bahala dito. Okay? Okay po. Yan. Salamat po. Maraming salamat din, ha. Dave, lakasan mo ang loob mo at syempre, maging happy ka para mawala yung mga stress na iniisip mo. Meron mga healthy stress, meron yung mga toxic stress. At isa yan sa mga toxic stress, yung mga sikreto na hindi mo masabi doon sa partner mo dahil inaakala mo natatanggihan kanya. Pero maraming salamat at dito sa ating programa, nagkaroon ka ng lakas ng loob na aminin sa kanya kung bakit nga ba nahihirapan ka magdesisyon na kayo ay magpakasal na. Okay?